Pag-aaralan po natin ay pinamagatan nating pinagmalupitan pero hindi madudurog. No? Pinagmalupitan pero hindi madudurog. Yun yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. At feeling ko ay ito ay napapanahon sapagkat meron tayong kanya-kanyang mga pagsubok na dinadaanan. Sabi nga ng proverb na ang bawat tao ay may kanya-kanyang gera. We have our own battles in life, no? Meron tayong kanya-kanyang mga problema, meron tayong kanya-kanyang pagsubok. Hindi lang nalalaman ng mga ibang tao kung dinadaanan natin sapagkat nais natin maging personal itong problema na ito at nais natin na ito'y malagpasan sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, no? Pero dito sa Biblia, kapatid, ganyan din ang nangyari kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay pinagmamalupitan, no? Si Apostol Pablo ay inuusig ng mga tao dahil sa kanyang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesucristo. Every time na ipapahayag niya yung ebanghelyo, kapatid, ang sasabihin ng mga tao siya ay sinungaling, hindi siya credible, hindi siya nararapat na paniwalaan, no? Kaya nga mayroong problema si Pablo, no? Yung problema niya, kapatid, ay nadudurog yung kanyang puso sa tuwing nalalaman niya na mayroong mga tao na ayaw maniwala sa ebanghelyo, may mga tao na patuloy na binibigyan ng hindi magandang impresyon yung ating kapatid na si Apostol Pablo. Kaya nga sumulat siya sa mga taga-Korinto at siya yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Pinamagatan natin pinagmamalupitan pero hindi madudurog. Ang ating key verse ngayong umaga na ito is 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 11. This is the letter of Paul to the church in Corinth. That is the second letter. And this is in chapter 4 verse 7 to 11. Hayaan niyo po nabasahin ko ang pag-aaralan natin. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog, nalilito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinapabayaan, inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Ito ang pag-aaral natin ngayong umaga na ito, kapatid. Purihin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita na ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Basahin natin muli, kapatid, sa pag-uumpisa sa verse 7 ng chapter 4 ng 2 Corinthians. Sabi ni Pablo, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Alam niyo po ba kung yung sisidlang lupa? Ito po yung mga banga, no, gawa sa lupa. Yung banga na gawa sa clay. Kung sa mga araw nito, kapatid, tawag ng pasuan, or datang jars, datang jar na gawa kay clay. Pasya chulareta na lang po malayari. Patabagsak tala na lang malayari kareta. Mas paklam. Ganun, kapatid, yung ating sisidlan dito sa mundong ito. Tayo ay madaling mabasag. Ang buhay sa mundong ito bilang Kristiyano, kapatid, tunay na ang ating kayamanan na nakuha mula sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, which is ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay inilagay ng Diyos sa isang sisidlang lupa. Ang ating katawan, kapatid, na madaling masira, na madaling mabasag, na madaling magkasakit, na madaling magkaproblema at magkapagsubok. Ito yung sinasabi ni Pablo rito. Bakit kaya? Ano kaya yung layunin ng Diyos kung bakit ang kayamanang napakahalaga, which is ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay iniligay sa isang katawang sisidlang lupa, yung madaling magkaroon ng problema, mga pagsubok, mga suliranin, madaling mabasag at madaling madurog. Bakit kaya ito ginawa ng Diyos? Ang sagot, sabi ni Pablo, makita mo dyan, upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Ito yung sinasabi ni Pablo.
Upang sabi natin sa mundo na, kaya pala ako malakas. Hindi dahil ako ay malakas. Tandaan, tayo ay mga sisidlang lupa. Hindi tayo malakas, madali tayo mabasag. Pero kung tayo ay nananatiling malakas at matatag sa pagbaybay natin sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, hindi yung sisidlang lupa o hindi yung sarili nating kakayahan ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling malakas. Kundi ang kapangyarihan ng Diyos, ang kayamanang ibinigay sa iyo ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling malakas na bumabaybay sa ating mga problema at mga pagsubok. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid, upang ipakita sa atin ng Diyos na kaya pala nalagpasan ko itong problema na ito. Kaya pala meron akong pagsubok ngayon na dinadaanan pero hindi ako nadudurog, ay dahil ang Diyos ay kasama ko at ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Hindi ako, sapagkat ako ay sadyang sisidlang babasagin, kapatid. Ito yung sinasabi ng Biblia, madali tayong mawalan ng pag-asa. Madali tayong madurog, madali tayong magalit, mapagod sa mga problema. Sabi nga ng asawa ko gabi, pagod na ako, sabi niya. Siguro dahil puyat siya. No? Pero on top of that, meron din siya mga pinagdadaanan na personal na sa kanya lamang yun, na minsan gusto niyang itago sa kanyang sarili, gusto niyang malagpasan niyang nag-iisa. Pero tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid, na bagamat siya ay napapagod, na bagamat meron siyang dinadaan ng mga pagsubok, minsan nawawalan siya ng pag-asa, nanghihina siya. Pero nananatili siyang matatag. Dahil alam niya na ang kapangyarihan ng Diyos, ang kayamanang ibinigay ng Diyos sa bawat Kristiyano na narito, ang nagpapatatag sa atin. Sa 8, sabi nito, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, sabi ni Pablo. Sa bawat panig, ibig sabihin lahat ng mga tao na kasalamuhan ni Pablo kapag ipinapahayag niyang ebanghelyo, ang gagawin ng mga tao ay pagmamalupitan siya. Ayaw maniwala sa kanya, sasabihin sa kanya, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya, siya ay tanga. No? In fact, dumating pa nga sa pagkataon na sinabi nila si Pablo ay hindi totoong apostol. Kasi nung sinabi niya siya ay apostol, wala na si Kristo dito sa mundo ito, siya ay nasa langit na. Ang office ng isang apostol, kapatid, ay dapat ikaw ay pinili personal ni Kristo. Wala na si Kristo dito sa mundong ito nasa langit na siya. Paano naging apostol si Pablo? Ito yung katanungan ng mga taga-Korinto na patuloy nila sinasabi, si Pablo ay hindi totoong apostol. Kaya nga, nadudurog ang puso ni Pablo. Pero sabi ni Pablo, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, sabi niya. Subalit, meron negative. May negative, may nangyayaring hindi maganda sa kanya, pero meron din nangyayaring positive. No? Nababalance yung bagay. So kung meron man tayo dito pagsubok na mabigat, meron din namang kapangyarihan na binibigay ng Diyos sa kabila na nagpapagaan sa pagsubok na mabigat. Ito yung sinabi ni Pablo kapag sa bawat panig pinagmamalupitan kami, subalit hindi naduduro. Sinasabi nito ni Pablo na kahit pinagmamalupitan, hindi namin nahayaan na kami ay mag-give up na lang. Susuko na lang. Sapagkat alam namin na hindi kami kayang durugin. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid. Kahit pinagmamalupitan, hindi tayo maduduro. Kahit tayo ay banga na madaling mabasag, oo, mababasag, pero hindi maduduro. Ang basag na banga ay maaayos pa. Ito yung sinabi ni Pablo. Nalilito tayo minsan sa ating buhay. Nalilito, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Sasabihin natin, yung tanong na ganito, Lord, bakit? Bakit para bang kapag ikaw ay nagbigay ng pagsubok, parang ulan, when it rains, it pours. No? Kapag binigyan ka ng pagsubok, bibigyan ka na naman ng bagong pagsubok, patong-patong na pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Minsan malilito tayo, ano ba talaga? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit hinahayaan ng Diyos na ako ay magkaroon ng patong-patong na problema, patong-patong na pagsubok? Mawawalan ako ng trabaho sa July 1. Tapos bigla na lang magkakaroon ng sakit yung aking anak.
magkakaroon ng problema yung aking asawa. Wala kaming makakain, wala kaming makukuhanan ng pagbayad ng aming kuryente. Yung mga bagay niya na kapag dumating yung problema, pagsubok, di ba? Patong-patong. Pero sabi sa Biblia, kahit patong-patong yung pagsubok na yan, kung ikaw, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos at ang kayamanan na ibinigay sa bawat Kristiyano na narito ay nasa ating mga puso at isip, hindi tayo madudurog. Malilito man, masisisi man natin ng Diyos, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Diba? Bakit? Kasi alam natin na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay may control sa lahat ng bagay. Noong walang hari ang Israel, noong panahon ni Propeta Isaiah, walang hari ang Israel. Ang tanging direksyon na pwedeng tumingin si Isaiah ay sa taas. At nung napatingin si Isaiah sa taas, anong nakita niya? Isang haring magara na nakaupo sa trono. Kailangan ng hari ng Israel? Andyan ng hari. Hanggang sa mga oras na ito, ang hari natin ay nakaupo pa rin sa trono. At kung ang hari natin ay nakaupo sa trono, siya pa rin ay may control sa lahat ng bagay. Kaya alam natin na mayroon tayong pag-asa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. 9. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. No? Sasabihin ng mundong ito na hindi totoo ang iyong pananampalataya. Sasabihin ng mundong ito na ikaw ay borbolin, na hindi naman tama yung paniniwala mo. Mga hibang lang yung maniniwala na may totoong Diyos. Mga hibang lang yung maniniwala kay Jesucristo na namatay siya at kayang bayaran ng buhay ni Jesucristo yung kasalanan ng mundong ito. Sasabihin ng mundong ito, yung panuwalan niya, no? Pagdating ka pang church, naman totoo yan. Nung totoo yan, dapat sana alang gera niyan eh. Nung totoo yung Ginoo, di dapat sana alang mamamateng tao. Nung totoong maganakaya yung Ginoo, ba dapat sana ratang tao king Gaza, at ang mga bomba king bansang Israel, sana niligtas na rito. Di ba minsan ganyan yung iisipin natin kung totoo ba talaga ang Diyos o hindi. Pero tayo mga Kristiyano, alam natin na mayroong mga sitwasyon sa buhay natin na pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan upang ang liwanag niya ang makita natin. Tandaan, paano malalaman kung gaano kaliwanag ang isang bituin? Paano mo makikita ang isang bituin na maliwanag? Kapag may kadiliman. Makikita mo ba yung bituin sa umaga? Hindi. Pero kailan mo makikita ang isang bituin? Sa gabi kapag madilim ang lahat, makikita mo ang bituin. Ganyan ang Panginoon, kapatid. Sa ating kadiliman, sa ating kasamaan, sa mga problema, mga pagsubok natin, isang katiting na ilaw ay makikita mo. At yon ang pag-asang nagbibigay sa atin. Yung ilaw na yun ay hindi nawawala, kapatid. Bakit? Sapagkat hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Patuloy na nandoon ang ilaw na iyon. Psalms 23, sabi ni David, sabi niya, though do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit maglakad daw siya sa kamatayan, hindi siya matatakot. Sapagkat alam niyang kasama niya ang Diyos. Sabi nga nila, ano yung tawag sa ating mahal na Panginoong Jesus? The bright and morning star, ang ating gabay. Sa kadilimang ito, basta nakatuon lang tayo sa bituin na yun ng ating mahal na Panginoong Kristo, hindi niya tayo pababayaan. No? Next. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Hahayaan ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng patong-patong na pagsubok. Kapag ba may dala kang isang sako ng bigas, di ba mabigat yon? Sobrang bigat ng mga ngawit na yung balikat mo, hindi ba? Mapapagod ka, hindi ba? Pero hindi hahayaan ng Diyos na isang sako lang. Minsan gagawin niyang 2. Kinabukasan magiging 3, 4, 5. No? Ilulugmok ka talaga sa kahirapan ng Panginoon. Ilulugmok ka talaga sa problema ng Panginoon. Pero hindi ka ba nagtataka, kapatid? Bakit ka nakakaraos? Hindi ka ba nagtataka na kahit wala kang pera, nakarating ka sa gawain upang purihin ng Diyos? Hindi ka ba nagtataka na kahit ikaw ay nasa pagsubok, hindi ka nawawalan ng pananampalataya sa Kanya?
Hindi ka nawawalan ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi ba kayo nagtataka? Bagaman tayo isisidlang nababasag, pero patuloy tayong matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi tayo hinahayaan ng Diyos na tayo ay mapupuksa, na tayo ay mawawalan ng kwenta sa mundong ito. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, sabi niya, walang sino man ang makakuha mula sa atin sa kamay ng Diyos. Walang sino man ang makakuha sa atin mula sa kamay ng Diyos. Kahit ang kamatayan pa ay hindi tayo kayang kunin mula sa kamay ng Diyos na umiibig sa atin. So hindi tayo akayaan na tayo ay mapupuksa ng kaaway ng mundong ito at ng ating sariling laman. Ang Diyos ay patuloy tayong bibigyan ng kalakasan. Just na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. May kita mo dito, ano kasi yung katawan natin? Ang katawan nating lupa ay isang sisidlang lupa. Ibig sabihin, madali siyang mabasag. No? Madaling magkaroon ng karamdaman. Madaling si Sister Max nga, no, inuubo siya nung Wednesday. Buti nga ngayon, hindi na siya inuubo. No? Yung si Papa, kagabi, sinisipon na siya. Sabi ko nga sa kanya, mag-biogesic na para maiwasan na yung progression ng viral infection sa kanya. No? Dito mga bagay nito kapatid ay hinahayaan ng Diyos upang ipakita niya na ang katawang natin ito ay madaling mabasag. Bakit? Dahil sabi ni Pablo dito, na ating laging tinataglay sa ating katawan yung kamatayan ni Jesus. Ang sinasabi niyan kapatid ay ating physical na katawan. Ang katawan natin na madaling madurog, na madaling mabasag, na madaling magkasakit. At kapag tayo ay binibigyan ng problema, ng pagsubok ng Panginoon, na parang bagang nawawalan na tayo ng buhay, para bang, sabi nga ng asawa ko minsan, "Tempo na ako bupatin." Ano? Ang problema, tinala na ako bupatin. Ano? Na parang bagang pinapatay tayo araw-araw. Sabi ni Pablo, pues, kaya ginagawa ng Diyos yan upang patayin ang ating katawan. Sapagkat ang katawan natin sa kanyang malakas na estado ay laman. At kapag ang laman ay malakas, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Diba? Sino yung madalas na nakakagawa ng kasalanan? Yung taong mas malakas ang kanyang laman. Kaya ang sabi ni Pablo, kailangan tayo ay mamatay sa ating laman. Kasama ni Kristo na nampako sa krus at namatay ang kanyang laman upang tayo din ay mabuhay sa katawan ni Kristo at mabuhay din ang ating mga kaluluwa, ang ating espiritual na buhay. Dudurugin ang ating katawan, ang ating physical, pero ang ating spiritual na buhay ay lumalago. Si Sister Casey, kapatid, ay nagkasakit. Yung kanyang sakit, kapatid, ay hindi biro-biro, malapit na siyang mamatay. Lumalaki yung kanyang tiyan, that is called ascites, kapatid. Kapag lumalaki yung tiyan, maraming factors yan. At isa sa mga problema dyan ay ang atay. No? Sister Casey, kapatid, ay muntik nang namatay. So, ang ginawa ng pamilya, they took something. Inisip nila na bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon ang Diyos na gumawa ng paraan sa buhay natin. In-invite nila si Pastor Jun noon. Pumunta sila sa bahay, nag-evangelize sila, kasama si Pastor Noel. Binigyan nila ng word of encouragement yung kapatid. Tapos ano nangyari? Binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Sister Casey na paglingkuran siya. Paano? Pinalakas niya ang kanyang katawang nabubulok. Pinalakas niya ang katawang nababasag, nasisira. At ngayon, nagagamit na siya dito sa gawain ng Panginoon. Nagagamit na niya ang kanyang katawan, ang kanyang lakas. Hindi lamang yun, kapatid, yung pagpapalang nakuha ni Sister Casey sa kanyang spiritual na pagpapala, binigyan pa siya ng spiritual na pagpapala, in a sense na ang kanyang buong pamilya ay nakakilala sa isang Diyos na buhay.
Mangyayari ba yan kung hindi binigyan ng dagok sa kanyang buhay ang Panginoon? Hindi binigyan ng dagok si Sister Casey. Isang problema na iisipin mo na tanging ang Diyos lamang ang may solusyon. Itong mga bagay na kapatid ay hinahayaan ng Diyos upang ang katawan natin nasisira, upang ang katawan natin nabubulok, ay kalimutan natin. For a second, may cancer, kalimutan natin. May problema sa kidneys, kalimutan natin. For a second, at sabihin natin, hindi naman ito ang pinakamahalaga. Sapagkat ang katawan ng tao ay madaling masira, madaling mabulok. Ito'y sisidlang lupa, kapatid. Pero ang kayamanan na nasa loob ng katawang ito, ang kayamanan na nasa loob ng napakababasagin na katawang ito ay isang kayamanang bumubuhay sa ating espiritual na pangatawan. At itong espiritual na pangatawan ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sapagkat pagdating ng panahon ng ating espiritual na buhay, ang siyang mabubuhay kasama ang ating mahal na Panginoon Kristo magpakailanman. Ang benepisyo na mula sa ating mahal na Panginoon Kristo ay tinatawag nating everlasting life, or ito ay buhay na walang hanggan. Tingin mo, yung katawan na yan ay mabubuhay forever. Unless wala tayo kay Kristo, hindi tayo mabubuhay forever. Pero ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay tanging ating mahal na Panginoon sa Kristo lamang. 11. Sapagkat habang nabubuhay kami ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. So, sabi dito ni Pablo, habang tayo ay nabubuhay, kung tayo ay na kay Kristo, hindi ipinangako ni Kristo na tayo ay yayaman kung tayo ay magiging Kristiyano. Hindi ipinangako ni Kristo na tayo ay hindi na magkakaroon ng sakit kung tayo ay magiging Kristiyano. Bagkus aling sinabi ni Pablo, lahat ng mga na kay Kristo ay papatayin. Tulad ng ginawa ng mundong ito na pinatay nila ang ating Panginoon, tayo din naman ganyan ang gagawin sa atin. Sabi ni Pablo, sapagkat habang nabubuhay, kami ay laging ibinibigay sa kamatayan. Ganyan din tayo, kapatid. Dahil ibinigay din sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Pero ano yung bright side? Kung ang katawan natin ay ibinibigay sa kamatayan, kung ang katawan natin ay ibinibigay sa mga kapagsubukan, ang espiritual naman na pangatawan natin ay lumalago at lalong nabubuhay sa ngalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi dito ni Pablo, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag din naman sa ating laman na may kamatayan. Sabi ko, pa siya kakit kay Sister Casey, nagkayargutala ka dyan yan. Akin mo, lalati na yan dyan, mapag-mens niya, ano ba, blooming niya. Siguro, uling nga akin ni Brother Marvin, mas madalas na nga akin ni Brother Marvin. Nagagalak din ako na nakita ko si Brother Marvin na nandito sa harapan, no? Na-miss ko yung service ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yung buhay ni Jesus ay nahahayag sa buhay natin. Bakit? Paano? Yung mga kapitbahay natin, makikita si Sister Casey, ay ilan mo na yan. Dati rugo yan ay lalakad. Ngani, lalakad dyan. Kasating na rugo susulod. At ay may bayo kayo, ka-blooming na. Bakit? Bakit kaya yung kapatid natin na ito na dati ay basag? Ano kaya nangyari sa kapatid na ito na dati ay nadudurog na? Pero ngayon ay mayroon ng galak sa kanyang buhay at pinalakas ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nais ng Panginoong Jesucristo, nais ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay mahayag din naman mula sa ating katawan patungo sa mundong ito. Doon natin na ibabahagi yung Ebanghelyo. Kaya meron tayong mga testimonies, hindi ba? Kung paano tayo binago ng Panginoon. Pupunta ka dito, papatotoo ka, sasabihin mo, dati ako ay isang lasinggero, dati ako ay babaero, dati ako ay magnanakaw, dati ako ay mamamatay tao, pero dahil binago ako ng Panginoon, nandito na ako, naglilingkod na ako sa iyo. Maraming salamat o Diyos. Hindi ba yun nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin? Sasabihin mo, ganyan ako dati.
Ganyan ako dati. Dati ako ay may sakit. Dati ako ay isang problemadong tao. Malapit na ako magpakamatay. In fact, tinry ko magpakamatay. Pero binago ng Diyos ang aking buhay. At dahil doon, hindi ba nararapat na siya'y purihin, sambahin, luwalhatiin sa atin? Tayo pa rin ay nagagalak. Ano kasing kagalakan, kapatid? May kasiyahan at may kagalakan. That is, kasiyahan in English is happiness, and kagalakan in English is joy. Ano yung pinagkaiba? Pag masaya ka, may dahilan. Aba, binigyan ka ng 1,000 ng tatay mo, nabigla ka na lang. Or yung asawa mong lalaki, binigyan ka ng 10,000, nabigla ka na lang. Dingalaw, sabihin, siguro sinugal hindi sinambot siya. Kapisweldo na 5,000, hindi na ako 10,000. Yun, masasaya ka. Kasi may dahilan kung bakit ka binibigyan ng, may dahilan kung bakit ka masaya, kasi binigyan ka ng pera. Pero ano yung kagalakan, kapatid? Ang kagalakan ay isang kasiyahan na bagamat walang dahilan, pero alam mong mayroong nag-iisang Diyos na hindi kahayaan na ikaw ay matutulog. At yun yung magbibigay sa atin ng kagalakan. So ano yung kagalakan dito? Masaya. Masaya kahit hindi ako nakapasa sa board. Masaya kahit binagsak ko yung major subject ko, kasi yung mga estudyante dito, baka nakaka-relate sila. Masaya kahit wala na akong trabaho sa July 1, kasi JO ako. Huh? Masaya kahit wala ng pera sa bahay. Bakit? Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yung kasiyahan na yun, yung kagalakan na yun na magbibigay sa atin ng kalakasan. Every day, bawat umaga, His mercies are new, kapatid. Bago sa bawat umaga ang kahabagan ng Diyos. Oo, wala kang trabaho ngayon, malay mo bukas meron. Oo, wala kang pera ngayon, malay mo bukas meron. Bakit? Sapagkat ang kahabagan ng Diyos sa bawat mga anak niya ay bago sa araw-araw. At ito yung dahilan kaya natin kinakanta yung katapatan ng Diyos. Kahit tayo ay nawawala ng pag-asa, kahit tayo ay bumibitaw na sa Diyos, hindi natin kaya, Lord, suko na ako. Bibitaw ka na sa Kanya. Pero dahil ang ating Diyos ay tapat, kahit bumitaw ka, hindi siya bibitaw. Talna ka pang mo rin, kapatid. Sad-sad na ka. Kaya mo ngayon. Ito ang ginagawa ng Diyos bawat isa sa atin. Kaya tayo pa rin ay nagagalak. Sapagkat sa bawat paghihirap na ating nalalagpasan, si Jesus na siyang ating kalakasan ang naluluwalhati. Sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan, si Kristo ay naluluwalhati. Bakit? Kasi hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit nalagpasan mo yung problema na iyon, hindi ba? Ang Diyos ang dahilan. At kapag naiintindihan mo itong kalotohanan na ito, sinong luluwalhati mo? Luluwalhati mo ba yung sarili mo? Ay, kagaling ko, ne? Diyan nga lang akong pera, bisadsad ko, ne? Ay, kagaling ko, diyan nga lang akong obra, anak akong karakal blessings. Ika ba yung dahilan niya malalagyan? No. Kaya huwag natin ipagmapuri ang ating sarili. Bagkus luwalhati natin ang tunay na karapat-dapat na sambahin at luwalhati sa ating buhay. Sino yan? Ang ating mahal na Panginoon. Sa magpapatuloy natin, kapatid, sa verse 16 and 18, sabi ni Pablo, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Sabi ni Pablo, bagamat ang aming paglabas na pagkatao ay nabubulok. Sabi nito ni Pablo, na bagamat kami ay napapagod, na bagamat kami ay nahihirapan, na bagamat kami ay nagkakaroon ng sakit, na bagamat kami ay nagugutom, na bagamat kami ay napupuyat, hindi sila pinanghihinaan ng loob. Bakit? Ang aming panloob ng pagkatao din naman, kahit nabubulok ang panlabas, ang panloob naman ay binabago sa araw-araw. Na kahit ang ating katawang ito ay tumatanda, dati tata ko kalupa ni Tonton Gutierrez. Ngayon yung balon yung Tonton yung kalupa na. Tumatanda yung ating katawan. Pero yung ating spiritual
espiritual, yung ating panloob na tao ay binabago ng Diyos sa araw-araw. Hindi hahayaan ng Diyos na ating spiritual na buhay ay madudurog. Kaya naniniwala tayo sa tinatawag nating eternal security. Na mayroong seguridad ang ating kaluluwa kung nakaangkla kay Kristo. Na bagamat tayo ay, kahit tayo ay mamatay tayo ng natutuwa, nagagalak. Sapagkat alam natin ang ating kaluluwa ay may pupuntahan. 17. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at hindi masukat na kaluwalhatian. Ang ginto, kapatid, para ito ay maging 14 or 18 karat. Wala akong alam sa ginto actually. Yung asawa ko marami siyang alam sa ginto. Kasi, bakit? Kasi lagi niya sinasabi, tiyan mo ko sa ring gintuan. Alam kong balok yung ginto. Pero ang ginto, ang alam ko, ganito. Para siya ay maging matibay, para siya ay maging matatag, siya ay maging mas malinis, mas makintab. Anong gagawin? Idadarang siya sa apoy, pupukpukin hanggang sa milakoy at ang dinatna, yung mga niyan. Iba't luwalde, idarang din na naman, lasawan din na naman yung api, ukpukan din, iba't paluwalde. Ulit-ulit, kapatid, ganyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Idadarang tayo sa apoy, masakit, pupukpukin pa tayo ng Panginoon. Pero ang dahilan kung bakit ginagawa yun ng Panginoon, upang tayo ay malinis, pabanalin ng Panginoon. At pagdating ng araw, kapatid, panandalian lamang yan. Na idadarang tayo sa apoy at pupupukit tayo. Pero after nun, bakit kasi mahal ang ginto? Bakit mahal ang ginto? Kasi pwede siyang hindi isasangla. Bakit mahal ang ginto? Kasi pwede siyang isangla. No! Bakit siya nasasangla? Kasi hindi siya madaling masira. At siya makasulod yung ginto. Mamipi ka. Malaso ya. Aliya. Sabi natin ng mato, mahal mga balo, tutuin gito. Lagyan mo yung aslam, iya malaso. Impi ka gito, lagyan mo yung aslam, malaso yan. Pero bakit matatag ang ginto? Kasi dinadarang siya sa apoy at pinupukpok siya ng matatag. Ito din, katuladan Bakit ba ng ginto? Kasi nasasangla. Bakit naman? Tanong, bakit siya nasasangla? Kasi napapasa siya from generation to generations. Rare kasi ito dahil sa katatagan niya, no? Matatag yung ginto. Sabi dito, sapagkat inihahanda tayo itong magaan at panandaliang kapighatian, idadarang ka sa apoy at pupupukin ka ng Panginoon, sandali lamang yan. Kung ang kapalit naman ng buhay mo, ilan yung lifespan ng tao ngayon? 60 years old hanggang 80 years old. May namamatay na ng 60, kung swerte ka, mamamatay ka ng 80 or 90 years old. Pero yung 60 years na yun, or 80 years na buhay mo na panandalian lamang, kung ikukumpara mo yan, kapatid, sa buhay na walang hanggan, walang kwenta yan, kapatid. Ito yung sinasabi ni Pablo, na bagamat ang buhay natin dito, kahit tayo ay babasagin, madali tayo babasag, ito'y panandalian lamang. Kung ikukumpara natin sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ito'y buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. So, ano yung magiging solusyon? Sabi dito ni Pablo, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, huwag natin ituon yung ating atensyon sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga pisikal na mga bagay na yan. Kundi ituon natin yung ating atensyon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yan? Love, compassion, faith in God, no? Pagtitiwala sa Diyos. Ituon natin ang ating atensyon sa pananampalataya natin sa kapangyarihan ng Diyos na hindi tayo mababayaran. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Kahit ang ginto, kapatid, ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita, tulad ng ating kaluluwa, tulad ng langit, tulad ng pagdating ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, yung inaasam natin na makasama natin siya, coram Deo, to be in the presence of God. Yan yung mga bagay na pang walang hanggan. Kaya ano yung conclusion natin? Huwag tayo magtiwala sa ating sarili, kundi sa Diyos.
tiwala natin ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi natin kaya. Diba? Tayo sisidlang nababasa. Tayo sisidlang lupa lamang. Pero ang Diyos, kaya niya. We are weak, but He is strong. Diba? Sabi nga ng pamangkin ko, nung kumata siya, yes, Jesus loves me. Yan yung katang yun. Yung meron siyang before chorus niya, sasabihin nito, I am weak, but He is strong. Sabi niya. Why? Bakit? Upang ang ating buhay ay hindi umasa sa ating katawang lupa na madaling mabasag at madurog. At hindi tayo umasa sa ating sariling kakayahan, kundi umasa tayo sa kalakasan at kakayahan ng Diyos na iligtas tayo sa oras na kailangan natin ng kaligtasan. No? At yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi ba? Oh Lord, adyang ala ko pong obra ngayon eh. Balong po bukas, pakanan mo po. Lord, di naman kong obra, ita po sana agyo, baka nita alagpasan mi yung problemang pagdalanan niya. Tapos, pagkatapos ng panalangin nila, anong bibigay sa inyo ng Diyos? Kalakasan. Bakit? Kasi aasa ka sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan na alam mong pagpapalain ka ng Diyos. No? Na alam natin na lagi natin kasama ang Diyos, na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi pangako ni Kristo, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Saan nauugat yung pangako niyang yun? Sa bawat isa sa atin. Sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Tayo na lang yung imaginate. Ama, maraming salamat na pagkamat kami ay binibigyan mo ng pagsubok, na pagkamat hinahayaan mo na kami usigin ang mundong ito, na pagkamat hinahayaan mo na kami magkaroon ng problema, mga suliranin, mga karamdaman, pero hindi mo kami hinahayaan na kami ay maduduro. Mahal na Panginoon, basagin mo itong aming katawan. Basagin mo itong aming katawan, mahal na Panginoon, upang malaman namin kung ano yung mas mahalaga. Na ang espiritual na pangatawan ng isang tao ang pinakamahalaga sa lahat. Na ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa ang pinakamahalaga sa lahat. At ito ang magbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin. Sapagkat alam namin that you are enough. That Christ is enough. Na ikaw, O Diyos, aming pangalan Panginoon sa Kristo, ay sapat na. At higit pa sa aming buhay. Parapatin mo, O Diyos, na kontrolin mo ang aming buhay at dalhin mo kami sa pagpapalang aming inaasang mahal na Panginoon. Ibigay mo sa bawat isa na naritong kalakasan na kanilang pangangailangan upang malagpasan nila ang kanilang mga problema, mga pagsubok, mahal na Panginoon. At kung malalagpasan man nila ito, mahal na Panginoon, parapatin mo ng iyong kaluwalhatian ay mahayag sa kanilang buhay. Gamitin mo kami, mahal na Panginoon, kaming sisidlang lupa sa iyong kaluwalhatian sa ngalan ni Jesu Kristo, naming Panginoong Tagapagligtas.